Iniikot na ni Vice President Jejomar Binay ang Cebu kahapon kahit sinasabing baluarte ito ng kalabang partido. Talo man kasi siya sa boto ng mga Cebuano noong 2010, sigurado raw siyang baliktad na ang sitwasyon sa susunod na eleksyon. Nasa gitna ng aksyon si JV Arcena. Dumalaw sa mga barangay at nakipag-budel fight. Dumalaw sa misa, nakipag-selfie pati sa mga motorista. Ang mga batang lansangan at pulubi sa Cebu, nilibre pa niya. Ganyan sinuyo ni Vice President Jejomar Binay ang Cebu na itinuturing na baluarte ng Liberal Party. Noong 2010, mahigit 600,000 ang lamang na boto ni Secretary Marojas kay Binay. Pero kampante raw si VP, nasa 2016, siya na ang iboboto ng mga taga Cebu. Basta't tataas yung aming boto ngayon dito. Sa city, lalo-lalo na. Dahil nandyan si Mayor Rama. Diba? Sa province, we will try hard again. Kasama rin daw sa agenda ni VP ang makipagpulong sa mga negosyante sa Cebu. Layon niya maidepensa ang sarili laban sa mga alegasyon. Makikipag-usap ng diretso sa tao. Dadagdagan natin ng dasal, sana matigil na. Ang mga paninirang ito raw ang dahilan kung bakit kulelat siya sa survey sa Cebu. Doon mo makikita na yung pagsisinungaling at paninira, tapos na yung maliligayang araw nun. Kasunod ng pagdating ni Binay, ang pagbisita rin dito ngayong araw ni Rojas at ang isa pang maugong na tatakbong Pangulo na si Senadora Grace Poe. Hindi ko alam, kami hayag yung aming pagpunta rito. Ngayon, saka pala lalabas yung kanilang pagpunta. Hindi pa rin daw si Binay nakakapili ng running mate at nang matanong naman tungkol sa pahaging na suporta ng kaibigang si Manila Mayor Joseph Estrada kay Poe, sagot ni Binay. Respetuhin natin ang bawat sinasabi. Porque may mga sinasabing gano'n, bad terms na ba yun? Umaaksyon, JV Arcena, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.